Mga ka-people, ito ang Lipa City, isa sa mga sentro ng urbanisasyon dito sa probinsya ng Batangas. Pero bakit kaya sa kabila ng pag-unlad ng syudad na ito, ay buhay na buhay pa din ang istorya ng tikbalang sa bawat Lipenyo. Kaya agad nating pinuntahan ang Cuatro Santos dito sa Lipa, kung saan may usap-usapan na istorya ng tikbalang. Welcome to San Francisco. Alam niyo ba mga ka-people na ang lugar na ito ay ipinangalan kay Kapitang Esko? Welcome to Santo Toribio. Alam niyo ba mga ka-people na ang lugar na ito ay ipinangalan kay Kabesang Toribio? Welcome to San Celestino. Alam niyo ba mga ka-people na ang lugar na ito ay ipinangalan kay Kapitang Tinoy? Ilan sa mga kabataan dito sa San Celestino ay makakausap natin. Ate, anong pangalan mo? Si Mago Janel J. din po. Kamusta ang San Celestino? Kamusta ang pamumuhay sa lugar na ito? Ano po, okay naman po dito sa San Celestino kasi po meron po dito na mababait po na tao. At meron din po tayo sa simbahan. Madami po nagmimisa dito. At sa mga matatanda po ay habang may kalat po dito ay sila po ay naglilinis. Wow! Kaya pala napansin ko din sa mga kalsada natin dito nung papasok tayo. Sa lugar nito ay napakalinis ng kanilang mga kalsada. Meron bang nakakatakot na kwento dito sa San Celestino? Opo, meron po. Pwede mo bang ibahagi sa amin ano tong nakakatakot na kwento dito sa San Celestino? Sa amin po kasi meron po kanina pong umaga, meron po na parang parang natunog po yung electric fan na yung parang po na tawag dito. Nagalaw mismo na parang hindi po siya nabubuhay ng tao, pero nabuhay siya ng kanya. So ibig sabihin, may nakakita ng electric fan, biglang nabuhay kahit hindi sinaksak o inon? So, para po siyang nagtik-tik ganun sa bahay ko po. Sa mismong bahay ninyo. Opo. So anong ginawa mo? Natakot po ako eh. Tumakbo ka ba? Sumigaw ka ba? Humingi ka ba ng tulong? Parang lang po, na-shock lang po ako. Sa palagay mo ba yung pagtiktik ng electric fan ng wala namang gumagalaw ay gawa ng ano? Hindi ko po alam. Siguro po basta hindi ko po alam kung hayop ba o kala ko po kung ano po yun. Kailan ito nangyari? Kaya ng umaga po, bago po pumasok sa paaralan. Nako, hindi po siya nananaginip. Siya po'y gising na gising dahil papasok sa eskwelahan. Ano kaya ang nagpatiktik sa electric fan ni Mago Janel? Shoutout po sa St. James! Shoutout po sa St. James at sana po manalo kami sa Zumba ng performance na sa MAPI 9! Yay! Mga ka-people, dito sa Lipa City, Batangas ay merong lugar na tinatawag na Cuatro Santos kung saan binubuo ito ng 4 na bahagi ng Lipa City. Ito ang San Celestino, San Francisco, San Benito at Santo Toribio. Pero ayon sa ating pagsisiyasat, sa 4 na bahagi ng Cuatro Santos, ang San Benito ang mas pinag-usapan sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Maraming taon na ang nakakalipas pero naging usap-usapan at naging mainit ang pangalang Paulino dito sa San Benito. Naging matandang kwento na dito sa San Benito ang istorya ng tikbalang. Na ang batang si Paulino daw ay minsan nang iniligaw ng tikbalang dito sa San Benito.
Ayon sa matagal ng istorya ng matatanda dito sa San Benito, si Paulino ay niyaya ng kanyang ina na kumuha ng isda at katang malapit sa tubigan. Napaniwala si Paulino na ina niya ang kasama niya, pero sa bandang huli, tikbalang pala ito na nagpanggap bilang isang ina ni Paulino. Mga ka-people, kasama natin ang pamilya o labi na lehitimong mga taga San Benito. At itanong natin, alam ba nila ang istorya ni Paulino dito sa San Benito? Question, kasi may kwento na nakakita ng tikbalang si Paulino dito sa San Benito. Nung kabataan nyo ba, minsan na ba itong nakwento sa inyo ng mga lolo at lola ninyo? O meron bang kwento ng tikbalang ang mga lolo at lola ninyo dito sa lugar ng San Benito? Nakwento naman po mga tungkol po sa tikbalang, pero yung tungkol po kay Paulino, hindi po, ngayon lang po namin narinig. So, merong istorya ng tikbalang dito sa San Benito, pero si Paulino hindi nyo kilala. At least, alam natin ngayon na hindi lahat ng taga San Benito ay alam ang istorya ni Paulino. Ngayon na nalaman nyo ng istorya ni Paulino, may idea ba kayo ng istorya ni Paulino na nangyari din dito, pero sa ibang tao naman dito sa San Benito? Yung nag-ano po kami, nag-camping po nung isang araw sa may Chaong Quezon po. Parang natikbalangan po kami. Natikbalangan kayo? Papaano kayo natikbalangan? Ano po, 1 to 3 p.m. po ata nun, may dumating pong AM. May dumating pong mga tao. Ang rinig po namin, madami po sila, nagtatawanan po. Tapos sinilip po ng isang kasamahan namin, wala daw pong tao. Tapos hanggang 3 AM po yun ang ingay na yun. Tapos parang nililikot-likot po kami ganun. Tapos tawanan po sila ng tawanan, ganun. Paano nawala? Bigla na lang po nawala yung ingay po umaga na po. Bundok po yun. Tapos nagtaka po kami, sino po yung pupuntang mga tao doon na alauna hanggang alas 3 ng gabi po, ng ganun. Mga ka-people, hindi man nila kilala si Paulino, pero nananatiling buhay ang istorya ng tikbalang dito sa San Benito. At po kay Jasmine Olave. Naiwanan ka na. Ikaw, kuya. Hindi ka na sa balita. Shout out po kay Kiel Glass. Mga ka-people, welcome to Talisay Bypass Road! Tayo na mga ka-people, libutin natin ito. Pinuntahan nga natin itong Talisay Bypass Road na sikat ngayon sa Lipa City. Puntahan daw ito sa gabi pero ngayon may sikat pa ang araw pero marami ng tao. At aksidenteng nakasalamuha pa natin dito ang ibang mga Batanggenyo vloggers. Ay mga ka-people. Yan. Kilala ko to yung sir eh. Kikita mo yung mga video mo. Ano ay si Pusdro. Hello po, DJ Once po. Ako naman ay si Ken Pitik. Ken Pitik. Ken Piti. Tag nyo ako dun sa... Nakikita ko rin sa mga pagkain. Thank you ha, thank you. Ingat. Mga taga saan kayo? Taga-Lumbang po, taga-Lumbang. Lumbang po. Dito po, katabi po ng Talisay. Okay. And malimit ba kayo dito sa Talisay Bypass Road? Opo, lagi po. Malimit kayong kumain sa mga stall na meron na food carts dito? Opo. So, anong pinaka-paborito nyo dito sa mga food cart na nandito ngayon? Ito po. Yung boneless buttered chicken. Wow! Talaga bang affordable ba? Masarap? Opo. Quality. Okay, dahil quality ang boneless buttered chicken nyo dito sa Bypass Talisay Road, sino gusto nyo i-shout out? Shoutout po sa mama ko. Shoutout po kay Kyle Base.
Shoutout po sa advisor ko, si Sir Don Don. Let's go! Wala siyang isa-shoutout, mahiyain. Ito man, shoutout po kay Sir G. Ayan. So maraming salamat and hopefully sana mapanood kayo ng mga sinashoutout ninyo. Thank you guys. At syempre, andito tayo ngayon sa harapan ng SEMD Cafe and Feast. Kasama natin ang owner ng store na ito. Ano ang meron? Ano ang ipinagmamalaki ng SEMD Cafe and Feast? Pinagmamalaki po namin yung mga ice coffee po namin which, ito po, like na itong ginagawa ko, Caramel Macchiato. One of the best seller in SEMD Coffee po. Ayan, kung ang Caramel Macchiato ang best seller dito sa store mo, pagdating naman sa pagkain, ano usually ang ino-order sa'yo? Nachos and fries overload po. Nachos and fries overload. Pwede mo bang imbitahan ang lahat ng mga Batanggenyo at mga karating lugar dito na puntahan ang food cart mo dito sa Bypass, Talisay Bypass Road? Pwede po, punta na lang po kayo dito sa Talisay Bypass Road. Sa may bandang kanan po, makikita nyo po, sa tapat lang po ng Binondo Siomai. Oh, alam ba ni Mami na may kasama kang babae ngayon? Hindi pa! Hindi mo ba siyang i-reveal ngayon sa vlog na to? Pwede. Okay, pakilala mo siya kay Mami from Canada. Maasawa ko. Grabe yung mga kabataan ngayon, ano? Joke lang! Siyempre baka magalit si Mami. Well, good luck sa pag-aaral ninyong dalawa and hopefully makausap at ma-meet na siya ng mami mo. Dun sa mga mahihilig sa takoyaki at saka milk tea, meron din dito at ang pangalan ng store nila ay... Avati Taco Corner. Wow! And kamusta naman po ang business? Ngayon na medyo umiinit na yung panahon. Nung last time nagpunta ako dito, napakalamig. Ngayon parang sobrang init. Kamusta ang business? Ayos naman, so maganda yung panahon, maganda rin yung kita nito mga nagdalo. So ibig sabihin kapag umuulan kuya, medyo humihina yung customers. Dumadalang. Pero kapag ganitong medyo maganda yung sikat ng araw, mas marami yung tao. Tapos yung inaayos nila yung daan, nandun yung parking sa gitna, mas naging crowded, mas maganda. Ayan. So imbitahan natin ang mga Batanggenyo na bisitahin kayo dito sa Talisay Bypass Road. So yun, araw-araw kami dito sa Talisay Bypass Road, simula 3 hanggang 9, hanggang 10, maximum 10. So kita-kita tayo dito mga bossing. Congratulations sa business and good luck! Meron din tayong fried chicken at shawarma. Dito sa Talisay Bypass Road, ikaw na lang talaga ang mamimili kung anong gusto mong kakainin. Meron silang tinatawag na Curlong's Crispy Sisig. Napakaraming mga food cart ang pwedeng dayuhin, pwedeng pagpilian. Ikaw lang ang iniintay nila. Sari-sari at kung ano-ano pa. May nakita nga ako dito ng ito yung patatas, yung tornado fries. Available din dito. Akala nyo sa Metro Manila lang meron. Hindi lang sa Metro Manila, kahit dito sa Batangas, marami ding iba't ibang klaseng fresh juices, milk tea, at kung ano-ano pa. Alam mo, napansin ko lang dito, napakaraming nagbebenta ng kape. Ang ibig sabihin, talaga namang legit na mahilig sa kape ang mga Batanggenyo. This time, ang madadaanan naman natin ay, wow! Live cooking ng kanilang mga paninda na talagang iintayin mo at isa-serve sa iyo ng mainit-init talaga. Another coffee shop na naman talagang mahilig ang mga Batanggenyo sa kape, pati sa pagti-TikTok. Kitang-kita naman natin. Talaga namang gustong-gusto nila ang maganyang eksena dito sa Bypass Road. Siyempre, huwag nating kalimutan ang isa sa pinakapaborito ngayon ng Pilipino, ang takoyaki. May katabi din siyang bilihan ng iba't ibang klase ng mga juices. At alam mo, meron akong hinahanap talaga. Bakit hindi ko pa siya talaga nakikita? Kasi kapag nagpupunta ako sa kainan, kailangan meron nun. Meron din ako nakita dito nga cheese corn. Yung binatog, ang sarap nun. Nakakain na ba kayo ng binatog? Ito yung mais na nilalagyan ng asukal, ng nyog, at yung iba kung ano-ano pa. At alam nyo ba mga ka-people, na malapit din lang sa Talisay Bypass Road ang may pagkasosyal na restaurant na 422 Daily Park Cafe. Hi, hello. Nice meeting you. What's your name? Anton. I'm DJ Onse. Nice meeting you. Anton. Siya po ay nag-ano ng car, nag-ano po sa racing. You do racing? Wow, that's so cool. How old are you? You're only 10 and you know how to drive already? Like racing? Wow, are you competing like outside the country? Oh, that's so amazing. You've been racing in Europe? So nice. Good luck.
Mga ka-people, pinuntahan din natin ang perya sa Talisay. At biglang nakita na may iban... Cuatro Santos, ang San Benito, ang... People, ito ang Lipa City, isa sa sentro. Kumuha ng tubig ni Benito. Kahit anong istorya, kahit saang lugar, kahit sinong tao, basta't interesado ang mga people, pupuntahan natin mga ka-people. Dahil ito ang content na ikukwento ko ang mga kwento nyo. Basta ang mahalaga, dapat totoo. Ako si DJ Once at ito ang Content Create Ko by DJ Once. Kaya follow and subscribe na please.